Ano ba namang sulat na naman to ng bangko? Hoy! Perla! Ano? May sulat na naman galing sa bangko. Pag hindi pa raw tayo nakapagbayad ngayong buwan, rerematahin na raw tong pag-aari natin. Wala ka kasing ginawa. Kung hindi makipagsitsitan, hindi mo sinasarapan yung luto mo. Kaya wala nang kumakain sa karinderya natin. Uy, bakit ako sinisisi mo? Hindi ba wala kang ginawa kung hindi kumuha ng pera dun sa may Arinola? Tapos pinagsasabong mo lang? Ang sinasabi ko, Perla, galingan mo magluto. Hindi na siguro masarap yung luto mo, kaya wala nang kumakain sa atin. Teka, hiring sila oh. Tao po. Oh, anong kailangan mo? Magandang umaga ho. Nakita ko ho kasi hiring. Naghahanap ho kayo ng tagapagluto. Ay, hindi na. Matagal na yan. Wala naman nag-a-apply. Kaya yung asawa ko na lang nagluluto. Ayun, minalas-malas tuloy. Ganun ho ba? Kung tatanggapin niyo ako, boss, sigurado masisiyahan kayo sa luto ko at nasisiguro ko babalik ang mga customer niyo. Talaga? Mukhang binobola mo yata ako, bata. Tsaka isa pa, late ka na. Marerimata na ng bangko itong bayan namin. Kaya kung mag-a-apply ka, hindi na rin kita tatanggapin. Nako boss, kung bibigyan mo ko ng pagkakataon kahit na 1 linggo lang, 1 linggong walang sweldo, patutunayan ko sa'yo boss na babalik ang mga customer mo. Meron kasi ako naiisip na isang mahusay na marketing strategy. Ano naman yun? Boss, ipapatikim natin sa mga dumadaan yung luto ko. Pre-taste. Pre-taste? Di nalugi pa tayo. Hindi boss, iba nagagawa ng pre-taste. Kapag natikman ng tao yung luto ko, sigurado kakain na sila. At kapag nakita ng iba na meron ng kumakain, iisipin nila na masarap ang pagkain dito. Sige na boss, kahit na 1 linggo lang. Kahit pagkain lang, o kahit 1 beses lang ako kumain sa 1 linggo, okay lang. Patutunayan ko sa'yo, ibabalik natin ang sigla ng kainan mo. Anong pangalan mo? Noel po. Noel. Ako si Emilio. At ito naman ang asawa kong chismosa, si Perla. Hoy Noel, tatanggapin kita ha? Hindi naman sa gwapo ka. At wag mong papakita sa akin yung dimple mo ha? Tatanggapin kita dahil hindi ko alam kung bakit nakukuha mo loob ko eh. Nako, Emilio, huwag ka nang tumanggap. Perla, kailangan nating subukan. Wala namang masama. Ilalabas ko na yung kaunti kong perang napanalunan ko sa sabong. At isusubasta na natin to. Hoy Noel, kapag hindi bumalik ang mga customer ko sa loob ng 1 linggo, huwag ka nang magpapakita sa akin. Yes boss, areglado. Tsaka boss, nga pala, bago ako pumunta rito, narinig ko yung usapan ng mga chismosa dyan sa may kabilang kainan. Oh, hindi ka lang pala gwapo. Chismoso ka rin pala. Hindi naman. Narinig ko lang. Ang sabi ho kasi nung mga matatanda ron, bigla raw bumagsak yung kainan nyo. Dati-rati, ang lakas daw nito. Boss, hindi kaya hinagisan kayo rito ng orasyon na malas? Kaya ayun, wala nang kumakain. Orasyon na malas? Oy Noel, hindi kami naniniwala sa ganyan, ha? Kaya alis-alisin mo sa isip mo yan. O sige, ganito. Total, wala kaming niluto ngayong araw na ito. Bukas na tayo magluto. Sumama ka sa akin bukas ng madaling araw at mamimili tayo sa palengke. Ikaw ang bahala kung anong gusto mong lutuin. Basta siguraduhin mo, Noel,
na masisiyahan yung mga customer. At yung sinasabi mong pre-taste, ikaw na rin ang bahala. Hindi kami gagalaw ng asawa ko. Isusubasta ko na ikonting pera ko. Yes, boss. Areglado. Ang kwentong ito ay pinagsamang karanasan ng mag-asawang Emilio, Perla at Canole. Nangyari ito sa isang probinsya dyan sa gawin ng Visayas sa taon ng 1987. Tara at sabay-sabay nating halungkatin ang nakakapangilabot na kwento. Yeah! Kakanta muna tayo mga boss habang nagluluto tayo at tulog pa mga amo natin. Okay, 1, 2, 3. Amarillo the morning from St. John. Yes, everything that I've got is just what I got on. Hey! Anong ginagawa mo? Akala ko ba nagluluto ka? Bakit ka kumakanta dyan, Noel? Boss naman, siyempre, pampalipas oras lang to habang nagluluto. Huwag kayong mag-alala, perfectong luto ko na to. Perfect. Ano ba yan? Pinagsabay-sabay ko na boss. May pritong isda na nilagyan ko ng kung ano-anong pampalasa. At yung binili natin baka. Kinuhan ko, Oh, kita mo? Hindi mo na maalala yung mga niluluto mo, anak ng... Boss naman, siyempre bulalo. Ibig ko sabihin, nilagyan ko ng kakaibang gulay na hindi katulad sa mga normal na bulalo na nakikita nila. Good morning, Noel. Good morning, Ma'am Perla. Gising ka na pala. Ang bango kasi ng niluluto Kaya ako biglang napabangon. Ano ba yan? Ito, ma'am. Ito po ang aking specialty. Ba, ayos yan Ma'am, unang araw ko po ngayon. Kaya sigurado ako, ngayong araw, ipapangako ko sa inyo na maraming kakain sa kainan nyo. Talaga? Talaga? Yes, boss. Pangako. Pagkatapos magluto ni Noel, agad niyang pinaglalagay sa glass yung pagkain. Talaga namang ang itsura noon ay nakakaakit. Napansin ng mag-asawang Emilio at Perla, bago siya magbukas ng tindahan, meron itong sinasabit sa bawat sulok ng karinderya. Noel, ano yung sinasabit mo na yan? Oo nga naman, Noel. Ano ba yan? Kanina pa kita gustong sitahin Ito boss, pampaswerte to. Pampaswerte? Anong klaseng pampaswerte? At naniniwala ka sa mga ganyan? Siyempre naman boss, probinsyano rin po ako Ganun ba? Ano ba yan? Sa magkabilang sulok po ng kainan nyo, sinabitan ko ng isang mutya ng saging, dito at doon. Mutya ng saging? Pampaswerte ba talaga yan? Yes boss, marami tong benepisyo. Kung sakitin ho kayo, sigurado, kahit papano, tutulungan kayong makarecover. Nako, oo sakitin yan. Ang sakit niyan, magsabong. Ay naku Noel, turuan mo nga yung amo mo na wag na magsabong. Alam nyo ma'am, yung ganyang sakit po talagang likha na ho sa tao yan. Nasa ugali na lang yan. Nasa sa kanila na lang kung aalisin nila. Pero boss, magbubukas na ako. Sige. Teka. Bakit may dala kang 3 mangkok? Baka mabasag yan. Don't worry boss. Ito yung pa-pre-taste natin sa mga tao. Pre-taste Ako hindi ko pa yun natitikman. Tikman nyo boss. Aba!
Huy Emilio, para kang baliw. Ang sarap. Tikman mo kaya, Perla. O sige. Oo nga no. Mga boss, mag-open na ako. O sige na, magbukas ka na ng karinderya. O pre-taste! Pre-taste po kayo dyan. Masarap ho itong luto namin. Dito nyo lang to matitikman. Sa Emilio and Perla Karinderya. Tikman nyo po. Pag nagustuhan nyo, kumain na po kayo. Pangako, magre-resign ako sa trabaho ko pag hindi ho masarap yung luto ko. Perla, parang palagay ko ngayon pa lang tayo tumama. Anong tumama? Tumama? Para bang jackpot tayo sa taong yan. Kita mo namang talagang napakasarap ng luto niya. Ay kaya nga eh. May mga napadaan na sa palagay nila'y nagtatrabaho sa bukid. Nang tikman yung pre-taste, nagtinginan ang mga lalaki. Sabay senyas nakakain na raw sila doon. Isang oras lang yon ginawa ni Noel. Biglang napuno ang kainan nila. Tuwang-tuwa ang mag-asawa nung oras na yon. Aba, ang daming kumakain, Emilio. Oo nga eh. Ngayon lang uli nangyari to sa atin. O mga boss, balik po kayo bukas. Sigurado, masisihan po kayo sa bagong putahin natin. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, may dumarating isang kolektor mula sa bangko at nagpapaalalang magbayad na sila. Hinarap ito ni Emilio na may halong init ng ulo. Hindi ba kayo makapagantay? Magbabayad nga kami. Ngayong araw lumakas ang karinderya namin. Bigyan niyo pa ako ng 1 buwan at babayaran ko lahat ng utang ko sa bangko. Sir, lampas-lampas na ho kasi yung due date nyo. Tsaka ilang buwan na ho ito. Pasensya na ho kayo. Huwag niyo naman ho akong sigawan. Ako ho'y napagutusan lang. Napagutusan lang? Ano? Kukunin mo yung bayad namin, ganun ba? Hindi naman ho. Paalala lang ho yung akin. Mas mabuti ho bukas. Pumunta na lang ho kayo sa bangko para isettle ho lahat ng loan nyo. Mahirap ho. Baka marimata pa to. Brad! Oh? Huwag ka mag-alala. Next month, settle na lahat ng yan. Sige. Umalis ang lalaking kolektor. Nagulat ang mag-asawa sa pamamagitan lang ng tapik ni Noel. Nakuha niya ang loob ng kolektor. Pagsapit ng gabi, dahil marami silang naibenta, niyaya ni Emilio si Noel na uminom sa likod ng bahay. Tagay mo, Noel. Salamat, boss. Uy, Noel. Nako, ang dami nating benta ngayon. Halos nasimot yung niluto mo. Ma'am. Alam niyo kasi, bata pa lang ako noon. Yan ho talaga hilig ko magluto. Tsaka alam niyo po ba, yung recipe na ginamit ko dyan, yan po'y mana ko pa sa aking ninuno. Noong 18th centuries. Ano? 18th centuries? Bakit? Buhay ka na ba ng panahon na yon? Hindi ho. Pinanganak po ako after second. Second? Huy. Hindi ho. Joke lang ho. Noel. Aba parang hindi kaya ta nagsasabi ng totoo. Boss, hindi naman ho sa ganon. Ang ibig ko lang sabihin, medyo nakakalimutan ko kasi yung taon ko Ganun ba? Bueno, kalimutan na natin yun. Alam mo kasi, Noel, sa totoo lang sa tagal na naming nagtitinda ng asawa ko, ngayong araw na to, ngayon lang talaga kami nakaubos ng ganon. Oo, talagang malakas noon pero iba yung ngayon Iba. Kaya masasabi ko, napakaswerte ko sa'yo. Salamat naman boss kasi binigyan niyo ako ng pagkakataon.
Kapag gumanda performance mo ng isang linggo, susunoldohan kita, Noel. Naku boss, hindi na po. Sa susunod na buwan na lang po. Hindi pwede yun. Boss, napansin ko lang no. Itong bakuran nyo, sayang yung lupa. Paanong sayang? Ibig kong sabihin, may mga lupang hindi nagagamit. Alam nyo ho, dun sa probinsya ko sa gitnang Luzon, nako, walang nasasayang na lupa ron. Lahat ho kasi ng bakante, tinataniman ko ng talong, ng kamatis, ng sitaw, ng sili, tapos pag nagbunga, ibinebenta ko ho sa mga suki ko sa palengke. Kung mamarapatin nyo boss, at hindi naman din siguro makakaabala sa akin bilang tagapagluto nyo, baka gusto nyong taniman ko ho ng gulay yan. Wala hong problema kahit o asaro lang at itak ang gamit ko. Ako na rin po mag-iigib ng tubig. Kaya naman pala ganyan yung katawan mo eh. Batak ka pala sa trabaho. Opo ma'am. Mukhang maganda nga yung naiisip mo na yan, Noel. Hindi ba tayo sasabit dyan? Boss naman eh. Saan naman ho tayo sasabit? Di naman ho masama ibebenta natin. Mga gulay lang. Ibig kong sabihin, hindi ba tayo malulugi dyan? Boss, di ko naman po kayo sinasabihan na maglabas ng pera. Plano ko ho kasi pag pinasweldo nyo ako, bibili po ako ng asarol para mabungkal yung lupa tapos ako na pong bahala sa mga pananim. Tapos, yung aanihin, kung okay lang ho sa inyo, bigyan nyo lang po ako ng konting porsyento. Yun naman pong kikitain ko dyan, itutulong ko lang din po sa mga taong nangangailangan. Ha? Teka. Ay Noel, ako'y masyado ako nahihiwagaan sa'yo, ha? Wala ka bang pamilya? Naku, wala po eh. Bakit tutulong mo sa iba? Wala ka bang sariling pangangailangan? Pagkain lang po. At pagtulong sa kapwa. Okay na ako ron. Wala ka bang asawa, Noel? Kasintahan? Naku, hindi po. Di naman po sa takot ako sa babae pero wala po kasi sa plano ko yun eh. Ganun ba? Ay, Carla! Huwag mo sabihin. Ano ka ba, Emilio? Ang dumi talaga ng utak mo. Wala akong sinabi. Siya nga pala, Noel. Bukas, maga pa tayo. Pag naubos na natin tong tigisang bote natin. Okay na to, ha? Yes, boss. Areglado. Siya nga pala, pasensya ka na sa tulugan mo. Huwag ka mag-alala at lilinisin ko yung isang kwarto rito sa bahay para hindi ka na dyan natutulog sa karinderya natin. Okay lang, boss. Kahit nga magsabit lang ako ng duyan dyan sa likod eh. Okay na ako doon. Talaga? Yes, boss. Pagsapit ng kinabukasan, ganun pa rin ang trabaho ni Noel. Pakanta-kanta habang nagluluto. Hanggang sa sinasabayan na siya ni Boss Emilio sa pagkanta. Nang sumikat na ang araw, nakabukas na ang karinderya. Pila-pila ang mga tao. Hindi magkamayaw ang mag-asawang Emilio at Perla kung sino ang unang uunahin sa mga customer. Si Noel kasi nung oras na yon, abala pa rin ito sa pagluluto dahil pinapadagdagan ni Emilio at Perla ang lulutuin dahil tansya nila. Kukulangin sila ng supply sa araw na yon. Noel! Boss! Kukulangin tayo. Iwan mo muna yung niluluto mo. Pumunta ka muna ng palengke. Doon sa suki natin. Magdagdag ka pa. Boss, mawalang galang na po. Hindi ko po ito pwedeng iwan. Kung gusto nyo po, kayo na lang ang pumunta ng palengke. Ha? Opo, importante ito, boss. Hindi pwedeng mabago yung recipe. Baka mamaya matoyan ng ganito, kailangan ganito, hindi nyo kailangan lagyan ng kung ano. Sige. Nang dumating si Emilio, laking gulat niya. Tambak ang hugasin. Tapos ang dami-dami pang taong nakapila. Nang dahil doon, napansin yon ng mga tsismoso at tsismosa sa lugar na yun. Maging ang mga ito, tinatangka ng kumain sa kainan ni Emilio at Perla. Habang kumakain ng mga ito,
tahimik silang nilalasap ang napakasarap na luto ni Noel. Totoo nga, masarap. Ba, masarap talaga ang luto. Mukhang hindi yata tumalab ang ginawa natin. Huwag ka maingay. Nakatingin sa atin yung gwapong tagaluto. Lapitan ko nga. Siya yata lalapit sa atin ah. Magandang araw po. Pasensya na po pero napansin ko lang parang hindi ho yata kayo nasisihan sa luto ko. May problema po ba? Ang totoo niyan, nag-uusap kaming mag-asawa. Talagang napakasarap pala ng luto mo. Kaya naman pala, nabuhayan ang karinderya ni Emilio at Perla. Nasa nagluluto lang po yan. Tsaka sa recipe. Ganon ba? At ang napansin ko rito, sa bawat sulok ng karinderya ng mag-asawa na yan, mukhang may nakasabit na pampaswerte. Ano ba yan, iho? Wala po yan, wag niyo po yan pansinin. Wag pansinin? At bakit hindi? Alam mo ba, kaming mag-asawa ay naniniwala rin kami sa pampaswerte. Matanong ko lang po, pag bubibigyan niyo ako ng rate, mga 1 to 10, sa palagay niyo po nasa magkano yan? Nasa ilan po ang rate niyan? Siguro pasok na sa 9. Oo, 9. Napakahusay mo. Ibang klase ka magluto. Sa araw na iyon, napakarami na naman nilang benta. Pagod na pagod ang mag-asawang Emilio at Perla, habang si Noel parang wala lang. Noel! Boss! Parang di kaya napagod. Kaya nga. Pero mas nakakapagod yung ginagawa mo, Noel. Nakadarang ka pa sa apoy. Sanay na po. Alam mo, Noel, hulog ka talaga ng langit sa amin. Noel, magmula ngayon, dito ka na sa amin maninirahan. At yung request mo sa akin nung isang gabi, permission granted. Talaga, boss? Talaga. Thank you. Tulog na sila bandang 10:00 ng gabi ng dahil sa pagod. Habang si Noel, nakapikit lang na tila ba may iniisip. Nandoon pa rin siya natutulog noon sa loob ng karinderya. Nakarinig siya sa labas na may parang tao tapos ng balibag ng bote. Ito pala yung sinasabing karinderyang masarap ah. Hoy! Pakain niya! Hoy! Aba, ano ba namang lasing yun? Pakain! Buksan niyo to! Kakain ako! Boss, sarado na ho kami. Bukas na lang po ng umaga. Hoy! Ikaw ba yung gwapong tagapagluto? Hindi man kita nakikita. Boses mo palang naririnig ko sa'yo. Pero palagay ko talaga gwapo ka. Pagbuksan mo na ako. Magbabayad naman ako eh. Lasing lang ako, Brad. Gusto ko ng mainit na sabaw. Sige na. Hindi nga pwede. Wala na kaming niluto. Pwede ba? Bumalik ka na lang po bukas. Sige na. Maawa ka na sa akin. Kahapon pa ako di kumakain eh. Para naman may pasulubong din akong ulam sa mahal kong asawa. Papaluin ako nun. Pag walang pasalubong, kau din. Sisisihin kita pag pinalo ko ng mahal na mahal kong asawa. Boss, wala na pong niluto, ubos na po. Bumalik na lang po kayo bukas pag sikat ng araw. Ganun ba? Pahala nga kayo. Damot! Damot? Aso,
Ang laki! Walang balahibo. Parang gagalisin. Mapula yung mata. Ah! Ah! Ha? Ano yun? Noel! Noel! Boss! Boss, may taong makulit sa labas eh. Noel! Ano ba yung sumisigaw doon? May lasing ho yata. Teka, tignan ko. Lumabas si Emilio bitbit ang maliit na baril. Pagdating niya roon, napahiyaw siya sa kanyang nadatnan. Noel! Noel! Boss! Halika rito. Dalian mo! Paglabas ni Noel, nakita niyang bumabaha ang dugo sa daan. May lalaking nakahandusay. Ang katawan ay halos gutay-gutay. Noel, ito ba yung lalaki maingay kanina? Ha? Boss, hindi ko sigurado kung siya eh. Di ko naman nakita. Sino may gawa nito? Hindi nagtagal, dumadami ang tao hanggang sa may dumating ng pulis. Magsigsitabi ho kayo. Tabi! At mag-iimbestiga kami. Sinong may-ari ng bahay na ito? Sir! Ako po. Ikaw? Nakita mo ba pangyayari? Hindi ho sir. Ang totoo niyan, kumakatok pa nga itong taong to rito sa aking karinderye. Ngayon, ang tao kong si Noel ang nakasagot pero hindi niya nakita. Sino si Noel? Sir, ako po. Anong nakita mo? Wala ho sir. Basta kumakatok ho siya eh. Tapos nung alis na siya, narinig ko ho. Sabi niya may malaking aso. Narinig ko rin ho sir. May angil. Tapos para siyang nilapa sir. Ganun ba? Sige, magsiksiuwi na kayo. Magsarado kayo ng mga bahay nyo. Baka nandyan lang yung asong ulol. Pati kayo mabiktima pa. Sige na, magsiksialis na kayo. Asong ulol ang pinagbibintangan. Wala silang nakitang aso ng gabi na yon. Pero ayon sa testimonya ni Noel, isang asong kakaiba ang sumalakay. Nang dahil sa nangyari, medyo nabawasan ang customer kinabukasan. Aba, parang kukunti yata customer natin. Oo nga eh. Palagay ko dahil sa nangyari kagabi. Well. Emilio, napansin ko, kakaunti yata ang kumakain dito ngayon. Kayo ho pala manang. Bakit ho ba? Kakain siya na ako, pero nabalitaan ko, may karumal-dumal palang nangyari dito sa tapat ng karinderya mo kagabi. Emilio, wag mo sabihing unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Anong katotohanan po, manang? Katotohanan. Yung inyong tagaluto. Bakit? Hindi mo maintindihan? Katotohanan, may ginagawang magic ang inyong tagaluto. Ay ano ka ba? Yung tagaluto ayun nakatingin. Ano ngayon? Halika na, umalis na tayo. Kung ayaw mong kumain, wag mo na silang surutin. Mawalang galang na po. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Hoy, gwapong tagaluto. Sa palagay ko, ikaw ang lumapa ron sa tao na yung kagabi. Hindi ba't dito ka lang natutulog? Manang, narinig ko ho yung tao at narinig ko rin kung paano siyang lapain ng malaking asong sinasabi niyang wala raw balahibo at mukhang galisin. Palagay ko asong ulol yun at ang tingin sa tao pagkain. Huwag niyo po akong pagbintangan dahil ako po ay nagtatrabaho lang ako ng maayos. Kahit kanino ako magluto, talagang masarap po ang luto ko. Basta ako masusunod sa lahat ng rekado. Ganun ba? Ang sabihin nyo, ikaw Emilio, ikaw Perla, kumuha kayo ng tagaluto na engkanto kaya napakasarap magluto pero hindi bale. Sigurado ako, simula sa araw na ito,
magiging tagilid na ang karinderya nyo dahil wala nang kakain. Nang dahil sa nangyari na yan, gutay-gutay ang katawan ng tao. Bumabaha ang dugo at wala nang laman loob. Sino ba namang kakain pagka ganon, hindi ba? Halika na nga, mapapaaway pa tayo rito eh. Umalis na ho kayo. Masyado na kayong matatanda pagdating sa usapin na yan. Palibhasa, inggit kayo. Inggit? Hindi kami may inggit. Sa araw na yon marami pa rin naman silang naibenta. Pero hindi katulad ng mga nakaraan na nagpapahabol pa sila ng lutuin. Boss? Noel. Pwede po kayo makausap? Halika, upo ka rito. Salamat, sir. Boss, pasensya na po kayo. Mukhang nawalang gana po kumain yung mga tao dahil sa nangyari kagabi. Wala yun. Hindi mo yung kasalanan. Noel, tanda mo ba yung dalawang matanda na yun? Oo. Yung dalawang matanda na yun, palagay namin, sila yung naghagis dito ng orasyon na malas na sinasabi mo. Kaya bumagsak ang tindahan namin noon. Ngayon bumabalik na naman sila. Noel, baka naman may kakayanan kang alamin kung anong meron doon sa dalawang matanda na yon. Siya nga naman, Noel. Duda namin sila nagbibigay ng malas sa amin Mga boss, di naman po kasi ako manghuhula para alamin yun. Noel, may nakita akong sinabit ka roon. Pampaswerte yun, hindi ba? Noel, ang taong naniniwala sa ganyan alam naming merong nalalaman. Sige na, Noel, lubos-lubusin mo na ang pagtulong mo sa amin. Huwag kang mahiya para din sa ito. Boss, matanong ko lang. Yun hubang issue na patungkol sa aso na yun, ngayon lang po ba yan nangyari? Noel, ang totoo niyan, 3 buwan na nakakalipas. Tungkol po saan? 3 buwan na nang mahinto ang issue patungkol sa pananalakay ng aswang. Kaya nga itong baryo namin na balot ng takot. Mabuti na lang. Sa loob ng 3 buwan na lumipas, hindi na siya muli pang sumalakay. At alam mo ba? Yung 3 buwan na pananahimik ng aswang na hindi pananalakay sa amin, yun ang pagbagsak ng aming karinderya. Kaya nga't nang dumating ka sa amin, may tuturing naming hulog ka ng langit, Noel. Ngayon, nagsisimula na naman. Sa palagay ko, yung mag-asawa talaga na yon ang dahilan. At kung ako'y hindi nagkakamali, baka ang mag-asawa na yun ay... Aswang? Noel, baka sila yung nagbibigay ng malas sa amin. Ganun ho ba? Aswang? Oo, Noel. Kung di mo lang naitatanong, sa tapat din mismo ng karinderya namin, may natagpo ang lalaking patay din, wakwakan tiyan at gutay-gutay ang katawan. Pagkatapos noon, nagsimula na malas, halos wala nang kumakain at hindi na sila nasasarapan sa luto ng misis ko. Noel, pakiusap lang. Kung may kakayanan kang mag-imbestiga, gawin mo. At di lang yun, Noel. Nung sumasalaki dito yung aswang na hindi namin alam kung sino, marami ng mga buntis na nadali dito. Meron ding mga dayo. Ganun po ba? Di po ako nangangako pero susubukan ko po. Salamat, Noel. Salamat sa'yo. Hulog ka talaga ng langit. Kinabukasan, continue pa rin ang pagluluto. Katulad ng dati, dumagsa na naman ang kumakain. Hindi yun nagustuhan ng 2 matandang mag-asawa. Kaya nga't tumapat ang mga ito sa karinderya. Bit-bit ang isang maliit na palangganang hindi nila alam kung anong laman. Well. Emilio, Perla, ang dami na namang kumakain. Oh, kayo ho pala. Tara, kumain ho tayo. Hindi na. Ano ho bang laman yan?
Secret! May takip pa. Ang baho! Ang baho niya ni Emilio! Bumulaslas ang amoy mula sa maliit na palanggana at nang maamoy yon ng mga customer, isa-isang nag-alisan ng mga ito nang hindi pa nagbabayad. Nakarinig pa sila ng masamang salita mula sa isang customer. Ang sabi, umaalingasaw daw ang amoy ng palikuran. Sa galit noon ni Emilio, tumakbo siya sa bahay at kinuha yung baril. Galit na galit siya at gusto niyang putukan ang mag-asawang matanda. Napakabastos. Sobrang bastos kung may tuturing. Lumabas naman sila noon sa karinderya. Tapos sinundan naman sila ni Noel. Wala nang kakain sa karinderya na yon. Sigurado ako. Sigurado yon. Sino ba namang gaganahan kumain kapag naamoy yung palikuran? Hoy kayong dalawa, kayo tatandaan nyo na wala kayong pinagkatandaan? Ha? Haba! Ang gwapong tagapagluto! Balita ko, Noel daw ang pangalan mo. Oho. Kayong dalawa kung naiinggit kayo, huwag nyo nang gawin sa tao. Alam nyo bang walang gamot sa inggit ha? Meron pala. Oo. Ano yan? Ang gamot sa inggit, kamatayan. Yan lang ang makakapagpatigil sa inyo. Kay tatanda na, parang hindi tinuruan ng asal ng mga magulang. Mayabang itong gwapong ito Hoy, baka akala mo uurungan kita. Kahit matanda na ako, lalabanan kita. Hindi ko sinabing labanan niyo ako pero kung gusto niyo, sige. Ano? Laban tayo. Total mukhang isang pitik ko lang dyan sa buto mo. Mababakli na yan. Ganon? Sige, halika. Ano? Ano? Aba, lalabasan mo pa ako niyan Noel! Boss! Iwanan mo yung mga yan. Papatayin ko matanda na yan. Boss, wag boss. Kawawa naman. Kawawa? Anong ginawa niyo sa karinderya ko, ha? Nagdala kayo ng mabaho? Sige, kung talagang matapang ka, Emilio, iputok mo. Iputok mo. Wag mo akong hinahamon. Ang sinasabi ko mga bastos kayo. Kaya tatandaan nyo na. Iputok mo, Emilio, kung talagang kaya mong pumatay ng tao. Marami lang naman makakakita. Ikaw din, makukulong ka. Malulugi ang iyong karinderya. Sayang naman ang maganda mong asawa. Baka pakinabangan lang yan ng mga tambay dito. Alam mo namang maganda ang asawa mo at marami nagkakagusto. Sige na Emilio, iputok mo na. Boss, muwi na po tayo. Ito tandaan nyo warning pa lang yan. Sa susunod na gawin nyo pa yan, mayayari talaga kayo sa aking mag-asawa. Hindi ko na ikukonsidera na matanda na kayo. Gawin mo kung kaya mo, Emilio. Marami pa rin naman kumakain ng araw na yun. Pagdating ng hapon, nagkukumpyut na sila ng kinita. Bawing-bawi pa rin, kaya't nagpapasalamat pa rin sila kay Noel. Noel, papasweldohin na kita. Di na boss. Wala pa akong sa linggo O kung gusto mo, bibili na lang kita ng asarol. Tsaka ng itak para pambungkal mo. Tsaka isasama ko na rin yung mga binhi. Ganun na nga lang ho boss. Sa gabi din na yon, tulog na si Noel at ang mag-asawa. Hanggang sa nagising na lang noon si Noel dahil may kumalabog sa loob ng karinderya. Ano yun? Teka, wag sabihin may nakapasok. Pumunta siya sa mismong lutuan at doon niya nakita ang isang galising aso na nanghahalongkat ng pagkain. Hoy aso, kung sino man may-ari sa'yo, umuwi ka na. Paano ka nakapasok dito? Wag mo ko nga angilan.
Bigla siyang dinambanon at sinalubong niya ito ng saksak. Tinamaan yon sa tagiliran. Sinaksak niya pa ito ng ilang beses. Hanggang sa hindi nagtagal dumating ang amo niyang si Emilio. Noel! Noel! Boss! Teka, bakit bumabaha ang dugo rito? Boss, may aso. Nakapasok yung aso. Nangangalkal siya ng lulutuin natin. Nasaan na yung aso? Nakatakbo eh. Ang pinagtataka ko, boss, saan dumaan yung aso na yon? Hay, mukhang talagang pinepeste tayo. Boss, may duda ako. Baka yung mag-asawa na yun ang... Sila ang may gawa noon. Baka nga aswang talaga sila. Halika, puntahan natin ang bahay ng mag-asawang matanda na yun. Hindi ba sabi mo may saksak yung aso? Opo, boss. Ngayon, pag nakita nating isa sa matanda ron ay merong sugat sa tagliran at kung saan mo man siya tinamaan, sigurado, sila na yon. Opo, boss. Palihim silang pumunta sa bahay ng mag-asawa. Meron din silang karinderya. At yun na rin ang pinakabahay nila. Tapos, nakabukod yun sa karamihan. Ano ba kasing pinaggagawa mo? Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang pumunta ron. Ayan tuloy, napala mo. May araw din sa akin ang gwapong tagapagluto na yan. Boss, sila nga, boss. Puputokan ko na. Wag, boss. Gumawa tayo ng legal na hakbang. Para nang sa ganoon, mabigyan ng leksyon ng mga yan. Ganun ba? Mahirap na, boss. Baka makapatay ka. Di ba? Sayang naman tong lahat ng pundar mo. Wala pa naman kayong anak ni ma'am. Salamat, Noel. Mabuti ka pa. Nasa matinong pag-iisip pa. Pag uwi nila sa bahay, alam na nila kung sino ang salarin. Oh, ano nangyari, Emilio? Positibo. Yung aso at yung nagbibigay ng malas. Yung mag-asawang matanda na yon. Oo? Opo, ma'am, totoo po yun. May tama yung matanda. Inasaksak ko siya. Noel, linisin mo ng maigi yung dugo. Baka amoy yon. Boss, mag-open ba tayo bukas? Oo naman. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap buhay. Maglalagay ako ng placard sa labas para hindi makapasok ang mga yon. Sige, boss. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw. Nagsabit na ng placard na may pangalan ang Boss Emilio. Nakalagay doon na bawal pumasok ang dalawang matanda. Nagulat naman ang mag-asawa sa ginawa ni Noel dahil sa paligid ng karinderya. Nagsabit ito ng kung ano-anong klase ng kahoy. Tapos naglagay din ng asin sa palibot ng buong karinderya. Oh, ano yung ginagawa mo na yan, Noel? Pantaboy to, sir. Pantaboy? Hindi ba nga aswang yung mag-asawa na yon? O di, pag nakaramdam silang may asin dito, tsak na magtatakbuhan sila. Di ba, boss? Kung sabagay, tama ka nga naman doon. Hindi dumating ang mag-asawa, kaya't napakarami pa rin kumakain. Fast forward. Mahigit 1 buwan na roon si Noel. Hindi na nagpakita ang mag-asawa na yun. Ganun pa man hindi siya naging kampante dahil iniisip niyang baka isang araw bumalik ang mag-asawang aswang o kaya naman meron silang nililihim na masamang plano. Noel? Boss. Hindi ka ba magde-day off? Hindi na, boss. Bakit? Boss, kasi wala naman akong pupuntahan. Wala naman akong kasintahan. Wala naman akong pamilya. Noel, matanong lang kita. 1 buwan ka na sa amin pero di mo man lang sinasabi sa amin ang dahilan kung paano ka napadpad dito. Ano po kasi, naghahanap po talaga ako ng trabaho. Trabaho? Hindi ba taga Gitnang Luzon ka? Opo. Bakit di ka sa Maynila naghanap ng trabaho?
Ano ho kasi ma'am? Ayoko ho kasi sa Maynila. Bukod sa di ko kaya yung amoy ng sasakyan, napakaingay. Iba pa rin po talaga rito sa probinsya. Pero Noel, Visayas to Noel. Paano ka napadpad dito? Yun nga po, naghahanap ako ng trabaho. I mean, sumakay ka saan? Siyempre po, sumakay ako ng bus. Tsaka, nga po pala, nabalitaan ko kasi na meron nga raw aswang dito. Yun lang ba dahilan? Anong kinalaman nun sa pag-apply mo rito? Anong plano mo? Boss, sa totoo lang po, aminin ko na. Yung ano? Opo, magaling po ako magluto. Kaya ko pong buhayin ng sarili ko. Kahit di ako kumain ng isang linggo. Napapansin ko nga sa'yo Sa tuwing pakakainin kita, konti lang ang kinakain mo. Hindi ka ba nagugutuman? Kaya nga, konting-konti lang. Minsan sang araw di ka kumakain, tubig-tubig lang. Tsaka, Noel, huwag ka sanang magagalit pero merong isang beses na nang puntahan kita sa kwarto mo, parang narinig kitang nagdarasal. At yung dasal mo'y hindi wikang Tagalog. Noel, ayokong isiping weirdo kang tao o masama kang tao pero wala namang kaming nakikitang kakaiba sa'yo. Gusto kong aminin mo. Ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng yan? Simula sa mga sinabit mong mutyaron sa aming pampaswerte. Ano ba? Opo boss, pampaswerte po talaga yun. Yun na nga. Sino ka ba talaga ha, Noel? At Noel ba talaga ang pangalan mo? Ang totoo po niyan, Noel po ang pangalan ko pero buuin nyo lang. Noel Leno? Hindi. Olen? Hindi po. Nole? Tama ko? Opo. Nole pala ang pangalan mo. Noel? Noel na lang. Yung kasi nakasanayan Hindi kita pag-iisipan ng masama. Ngayon, inamin mo na sa amin kung sino ka talaga. Sabihin mo sa amin, anong sadya mo rito sa probinsya namin? Ang totoo po niyan, isa po akong albularyo. Sinasabi ko na nga ba? Isa kang albularyo. Kasi yung mga ginagawa mo hindi normal. Hindi ang gawain ng isang matinong tao. Sinasabi niyo po bang di ako matino? Sinasabi ko matino ka. Ibig ko lang sabihin, hindi yan talaga gawain ng isang normal na tao. Sabi ko na nga ba isa kang albularyo? Kasi minsan narinig kitang nagdarasal ka ng wikang Latin sa loob ng kwarto mo. Yung wikang Latin, minsan ko na rin yan narinig. Hindi ba masama yan? Di naman po. Katulad ng wikang Tagalog, merong masamang salita at merong masamang salita. Ganun ba? May letra pala ng Latin na masama, ganun ba? At meron ding letrang hindi masama. Opo boss. Isa ka palang albularyo, Noel. Anong sadya mo rito? Di ba po sinabi nyo? Mga ilang buwan na nakakaraan, may pananalakay. Yung aswang dito sa inyo. Yan po ang pakay ko rito. Dahil yung isa pong tao na taga rito sa inyo napadpad sa amin. Yung anak daw niya na buntis. Kinain ng aswang yung nasa sinapupunan. Pati yung laman ng anak niyang buntis. Hindi pinalampas. Sa awa ko sa tao, nang magkaroon ako ng pagkakataon at ng oras, pinaglaanan ko to ng oras. Gusto ko mag-imbestiga para mapanagot sila. Nagkataon naman na meron pala akong mapapasukan dito na isang karinderya na kasalukuyang pinepeste rin ng malas. Boss Emilio, Ma'am Perla, nagpapasalamat po ko sa inyo sa pagtanggap niyo sa akin. Pero ngayon napatunayan ko na sila pala talagang sumasalakay dito. Nasa sa inyo na po kung tatanggalin niyo ako. Pero para po sa akin hindi pa tapos ang misyon ko. Dahil naniniwala ako
na hindi lang ang dalawang yun ang nanggugulo. Siguradong inutusan lang sila at siguradong meron pa. Hindi lang sila. Kung ganon, maganda pala ang hangarin mo rito sa amin. Huwag ka mag-alala, Noel. Hindi kita tatanggalin. Pero ngayon alam na naming isa kang albularyo at meron ka talagang pakay na mabuti rito. Nagpapasalamat kami sa iyo. Oo nga, Noel. Dito ka na lang. Kahit manggamot ka rito, okay lang. Nako, hindi ho po pwede. Ang totoo po niyan, buong Pilipinas po nalilibot ko. Marami po akong kapanalig na dapat dalawin at yung mga taong dapat natulungan. Sa ngayon, dito muna ako dahil gusto kong mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng babaeng buntis at yung pagkawala ng bata sa sinapupunan niya na hindi natin alam kung buhay pa ba yung bata o ano. Noel, tutulungan kita. Pabor na rin sa akin yun at sa buong baryo. Total, ang mga pulis naman dito hindi naniniwala sa mga aswang na yan. Salamat po, Boss Emilio. Simula nang malaman nilang isa palang albularyo ang kasama nila sa bahay, mas lalo silang bumait at mas lalo silang naniwala na lalong lalabong ang kanilang mga paninda. Noel! Boss! Marami na naman tayo na ibenta ngayon. Oo nga po eh. Noel, magsarado ka na at si ma'am mo dadaling ko lang sa ospital. Ho, bakit po? Medyo mainit eh. Masama ang pakiramdam. Ganun po ba? Sige po. 10:00 na ng gabi nang makauwi ang mag-asawa. Agad na tinanong ni Canole kung okay lang ba si ma'am. Ayon kay Boss Emilio, wala raw makita ang mga doktor. Walang makita ang mga doktor. Boss, baka naman pwedeng tignan ko si ma'am. Oo nga pala. Saka nga palang albularyo. O sige, nandun sa kwarto. Nang hawakan ni Canole ang kamay ng madam, talaga namang napakainit. Parang bagang nakakapaso. Ma'am? Ma'am? Noel? Ayos lang po kayo? Noel! Akala nyo makakaligtas kayo sa amin? Hindi nyo kami kaya. Kung hindi namin kayo na kaya harap-harapan, pues, kakayanin namin kayo ng talikuran. Noel! Boss! Boss! Oh, Noel! Ano yun? Dito ho kayo. Ma'am, nakikita niyo ba yung dalawang matanda? Oo. Sinong matanda? Asan ang dalawang matanda na yon? Asan? Boss, hindi lang pala aswang ang mga yun eh. Meron din silang alam. Sa itim na salamangka, binibigyan nila ng sakit si ma'am. Nang hawakan ko yung kamay ni ma'am, narinig ko, nagtatawanan yung dalawang matanda. Hindi pwede yun. Noel, dito ka lang. Talagang may araw sa akin ang dalawang matanda na yan. Boss, lumalakas sila ng lalo. Huwag niyong tangkain pumunta ron. Baka mauna pa kayo kay ma'am. Ganun ba? Anong gagawin natin? Kunin niyo ho ito. Ano yan? Ito ho ay pangontra. Sinabitan niya yung dalawang mag-asawa ng pangontra. Agad naman naging okay si madam. Noel, sinong kausap mo dyan sa labas? Bakit ka tumatawa? Wala ho, boss. Naisip ko lang na baka yung mag-asawa na yun naghihimutok na sa galit kasi alam nila na magaling na si ma'am. Napakabisa pala ng binigay mo sa amin. Noel, kung sakali bang gagamitin namin to, mapapatay ba natin ang dalawang matanda na yon? Sa palagay ko nga ho, boss. Pero huwag kayo mag-alala. Hindi natin kailangan kumilos dahil magsasawa rin sila. Pero ang misyon ko po dito, hindi ko kakalimutan. Bibigyan ko ng hustisya yung pinatay ng mga ito. Dapat lang. Para wala na ring
aswang dito? Boss, matanong ko lang. Alam niyo ho ba ang background ng buhay ng mag-asawa na yan? Ha? Ang totoo niyan, Noel. Kami ang dayo rito sa lugar na ito. Dayo? Oo. Kaming mag-asawa. Parehas kaming taga Pangasinan. Ako, taga Dagupan. Ang asawa ko naman, taga Villasis. Paano ho kayo napunta rito? Ayaw kasi namin ng maraming tsetsebureche. Hindi naman sa pagyayabang. Kaming mag-asawa merong kaunting pera na minana sa aming mga magulang. Yung mga kapatid namin na sakim, gustong pumarte. Meron din naman silang kaparte. Nang maubos yung kanila, gusto nilang humati sa pera namin. Kaya napag-isipan naming mag-asawa na lumayo na lang sa Pangasinan. At ngayon napadpad kami rito, siguro nasa 10 taon pa lang kami rito mag-asawa. Nang dahil doon, Noel, hindi namin alam ang background ng buhay ng mag-asawa na yon. Malay ba naming aswang sila? Pero sigurado ako, kung dito man tumanda ang dalawang yan, siguradong maraming nakakaalam ng background ng buhay nila. Kung ganun, boss, may naisip akong ideya. Bukas na bukas, kapag kumakain ng mga tao, lalapit ako sa isa. Tatanungin ko kung kilala ba yung dalawang matanda na yun. Okay, yun ang dapat mong gawin. Kinabukasan, marami na namang kumakain. Merong isang lalaking nakabukod. Nilapitan yon ni Kanole at kinausap ng masinsinan. Brad, bakit? May kailangan ka ba? Brad, matanong ko lang, taga rito ka ba? Bakit? Kilala mo ba yung dalawang matanda dun sa labas ng baryo? Yung meron ding kainan. Yung dalawang matandang weirda? Bakit? Anong meron dun? Brad, gaano mo sila kakilala? Brad, dayo ka rito no, kaya di mo alam ano? Oo Teka, bakit mo ba tinatanong ha? Tsaka inaabala mo ko, kumakain ako Bakit ba? Brad, gaano mo sila kakilala? Sabihin na nating ang dalawang mag-asawang matanda na yun ay paano ba? Di ko mailarawan Sa ibang salita, tapatin mo lang ako. Ano pagkakakilala mo sa kanila? Teka lang. Ang pagkakakilala ko sa kanila, kinatatakutan sila rito. Aswang sila, Brad. Aswang? Oo. Nalaman ko lang naman yon nung merong isang napadaan ditong mag-aanting yata yon. Kumain doon sa karinderya nila. Ang sabi, yun daw hinahanda ron purong mga itim na karne. Tapos ang duda pa, parang karne raw yata ng tao galing sa simenteryo. Wala ka nang tatanong? Kumakain ako Baka inaabala mo na ako. Ha? Sige, pasensya ka na. Kumpirmado. May nakakakilala nga sa mag-asawa na yon. Sinabi niya yon sa dalawang amo niya at nag-isip na sila ngayon ng paraan kung ano ang dapat gawin. Ganito na lang ang gawin natin. Hindi naman lahat ng dayo dapat pinapalayas. Silang mga matatagal na rito, sila ang dapat napalayasin. Noel, alam ko mahusay kang albularyo. Gawin mo nang nararapat. Palayasin mo sila. Palayasin mo. Boss, paano kung kanlay lupa? Paano natin sila mapapalayas? Noel, alam kong kaya mong gawin yun. Orasyonan mo. Kung maaari, bigyan mo sila ng karamdaman. Boss, hindi po ako kaliwang albularyo. Hindi ko magagawa yun. Kakausapin ko na lang sila. Bahala ka, sige. Pinuntahan ni Kanole ang bahay ng dalawang matanda. Pagdating doon, gulat na gulat ang mga ito. Magandang araw po. Ikaw? Ang gwapong tagapagluto ng mag-asawa. Anong ginagawa mo rito?
Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam kong alam nyo kung anong pinunta ko rito. Mag-aminan tayo. Alam kong nung una pa lang. Alam nyo rin na ako'y isang albularyo. At alam nyo rin na ako ang dahilan kung bakit pumasok ang swerte sa karinderya ng mag-asawang yun. Tigilan nyo na ho yung ginagawa nyo. Lahat naman ho yan walang talab. Hoy baliw! Anong albularyo? Hindi kami naniniwala sa albularyo. Pero naniniwala kayo sa sarili nyong kayo'y mga masasamang tao. Hindi ho ba tama ko? Wala kaming alam sa sinasabi mo. Wala kaming alam dyan. Makakaalis ka na. Paano kung ilitaw ko itong gamit kong to, ha? Ano yan? Ano? Aamin ba kayo? O aamin kayo? Medalyon! Medalyon yan! Yan ang... Antigo de San Benito. Matagal na ito sa akin. Ito lang naman ang isa sa ginagamit ko para malaman ko kung aswang ba ang kaharap ko. Itago mo yan! Bigla na lang naging aswang ang matandang lalaki. Hindi niya mapigilan ang pagpapalit ng anyo dahil na rin siguro sa sobrang init ng pakiramdam nang makita nito ang makapangyarihang Antigo de San Benito. Teka, bakit ka nagpalit ng anyo? Anong... Nandito ako, manang. O hindi, ikaw ang gwapong tagapagluto. Hindi mo ko matatakot. Sige, lumapit ka. Gagawin kitang abo. Ano bang kailangan mo? Ang sinasabi ko, maglubay na kayo. Ngayon, aminin niyo sa akin o hindi, kayo ang sumasalaki ng buntis. Tapos, yung mga anak nila, meron kayong pinagbibigyan. Nasaan yung mga bata? Nasaan? Aamin ka o hindi? Napaluhod ang matandang lalaking aswang habang ang asawa nitong babae. Napaluhod din. Nagmamakaawa ang mga ito. Hindi pa man sila nilalapitan ni Kanole pero halatang wala silang kalaban-laban. Ano? Hindi ba kayo magsasalita? Ha? Huwag mo kaming papatayan. Kung sasabihin namin sa'yo, kaya mo ba kaming protektahan? Pangako. Sige. Ayon sa pag-amin ng dalawang matandang mag-asawa, yung mga bata dinadala nila sa kabundukan. Sa totoo lang, matagal na rin daw silang sunod-sunuran. Kaya nga rin sila nagtayo ng karinderya para ikalat ang lahi nila. Kaya lang minala sila ng may mapadaan na isang antingero na siyang nagbunyag ng lihim nila. Ganon. Tignan mo nga naman hindi talaga sinuswerte ang mga katulad nyo. Sang bundok ko sila makikita. Buhay pa ba yung mga bata? Hindi ko alam. Basta ang alam lang namin, yung mga batang dinadala namin ay gustong gusto niyang kainin. Yun kasi ang nakapagbibigay sa kanya ng mahabang buhay. Lalo siyang lumalakas dahil napakalinamnam daw ng batang yun. Kung kami lang mag-asawa, hindi kami kumakain noon. Maniwala ka sa amin. Gwapong tagapagluto. Isa akong albularyo, alam niyo yan. Nagpanggap lang ako bilang tagapagluto. Salamat sa info ninyo. Huwag kayong mag-alala. Mapapangalagaan ko ang karapatan ninyong mabuhay. Pero ipangako nyo sa akin
na wala na kayong susundin na utos kahit sino pang manakot sa inyo. Itago mo na yan. Oo nga pala, nakaluhod pa rin kayo dyan. Ngayon lang kami nakatayo. Anong klaseng medalyon yan? Para bang dinaganan kami ng napakabigat na bagay kaya kami napaluhod. Gwapong tagapagluto, tulungan mo kaming makatakas. Ayaw din namin ito. Basta ba siguraduhin yung hindi rin kayo kakain ng hilaw na laman? Hindi. Aminin mo sa akin, Manang, ikaw yung asong lumapa ron sa lasing. Oo, pero hindi ako ang kumain ng laman loob niya. At alam kong ikaw yung sumagot ng gabi na yon. Ako ang lumapa pero dumating siya at kinain ng laman loob ng tao. Sabi ko na nga be. Alis na ako. Yung utos ko Oo, siguraduhin yung hindi niyo ako niloloko. Sa oras na malaman ko, gagawin ko kayong abo. Hindi ka namin niloloko. Bumalik si Canole sa bahay ng mag-asawa at sinabi roon ang katotohanan. Ano? May nag-uutos sa kanila? Sino raw? Hindi sinabi sa akin, pero ayon sa mag-asawang matanda, mataas na uring aswang. Anong gagawin mo ngayon? Pupuntahan ko siya. Sasama ako. Hindi na. Delikado yun. Buntis pa naman si ma'am. Ha? Paanong buntis? Oh, come on. Ikaw yata bumuntis sa kanya. Ho? Hindi po. Hoy, ano ka ba naman, Emilio? Teka, sigurado ka buntis ako? Opo. Bilang isang albularyo, kaya ko rin pong makiramdam ng babaeng nagdadalang tao. Kahit 1 buwan pa lang. Blessing po yan sa inyo. Boss, alis na po ako. Kung hindi man po ako makabalik, bukas o sa isang araw, sipin nyo na lang, merong isang gwapong tagapagluto ang nakapagsalba sa inyong buhay. Pero wag niyong kakalimutan tumulong lalo na't bawing-bawi na kayo. Wala pa mang 1 linggo, ang laki na ng kinita nyo. Hindi po ako hihiling ng pera. Hindi ako hihingi ng anumang kapalit ng pagsisilbi ko sa inyo. Basta ang gusto ko lang mangyari, tumulong po kayo sa mga nangangailangan. Iyon ang isang tunay na albularyo. Akala ko pa naman ang mga albularyo ay mapanghuthot, manghihilot. Wala naman palang kayang gawin. Pero nagkamali ako. Sige na ho, boss. Pagpatuloy nyo na lang po yung niluluto ko. Siya nga pala, Noel. Baka pwedeng iwanan mo ko ng sulat na recipe. Nagawa ko na po yan, madam. Nandun po sa tinutulugan ko. Lahat po doon nakasulat. Ipapamana ko po sa inyo ang mga natutunan kong luto. Siya nga po pala, pinanganak po ako pagkatapos ng 2 digmaan dito sa atin. Nung una hindi ko lang masabi kasi baka hindi kayo maniwalang medyo may edad na rin po ako. Ganon ba? Akala ko 16 years old ka lang. Sige po, magpapaalam na po ako. Sige, mag-ingat ka, Noel. Bumalik ka rito pag nabuhay ka sa pupuntahan mo, ha? Yes, boss. Sa gabing iyon, lumakad na nga si Canole. Tinahak niya ang napakadilim na daan. Pagpasok pa lang niya sa magubat na bahagi ng kabundukan, ramdam na ramdam niya ang kakaiba sa paligid na parabang binabalutan ng kulay itim na salamangka ang buong lugar. Alam kong teritoryo mo ang lugar na ito. Alam ko, nararamdaman mong paparating na ako. Binibigyan kita ng babala. Kung hindi ka takot sa albularyo o kung marami ka mang napatay na albularyo, wag na wag mo kong ipaparis sa kanila. Ibahin mo ko. At kapag nalaman ko na wala nang ni isa sa bata ang matitirang buhay, hindi rin kita bibigyan ng pagkakataon. Lagot ka sa akin. Alam ko naririnig mo ko. Antayin mo ko dyan sa kubo mo.
kapag inabot kita at wala ng bata, hindi talaga kita bibigyan ng pagkakataon, papatayin kita. O ano yun? At nag-utos ka pa talaga ng magmamanman. Pasensya ka na. Pero hindi ako atras. Ikaw talaga pinunta ko rito. Pinabagsak ni Kanole yung nagmamanman. Isa rin yun na aswang. Sa pamamagitan ng isang napakatalim na orasyon, bumagsak yon sa harapan niya. At walang ano-ano'y tinapakan niyang dibdib noon hanggang sa ito'y tuluyan ng hindi makahinga. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Naglagay pa rin ng maraming harang ang kalaban ni Kanole. Talagang pinipigilan mo pagdating ko, no? Sino ka? Anong kailangan mo? Inutusan ka ba ng amo mo? Ha? Kilala kita. Ikaw yung gwapong tagapagluto ng mag-asawa. At anong ginagawa mo rito? Ano? Isa akong albularyo. Alituntunin kong tugisin ang mga masasamang aswang na katulad nyo. Ganun ba? Matapang ka palang talaga. Sige, sumunod ka sa akin. Hahawiin natin ang daan. Gusto ka nang makita ng aming puno. Salamat naman kung ganon. Sumama siya sa lalaking payat na mahaba ang buhok. Hindi siya natatakot dito dahil kayang-kaya niya itong tapatan. Habang naglalakad sila, marami siyang nakikitang kung ano sa paligid. May mga umiilaw na mata na akala mo'y yosing nakasindi sa dilim. Meron ding nagtatangkang damputin siya pero pinapalo yun ng kasama niyang aswang. Isang oras ang lumipas, natunton na nila ang nasabing bahay. Ito na ba yon? Ito na yon. Humanda ka. Kung pinapalo ko man ang mga nagtatangka sa'yo kanina, ngayon, hindi na. Huwag kayong makialam. Problema namin to. Amin to. Tignan natin. Pinuno, nandito na ang magiting na bisitang tagapagluto ng mag-asawang Emilio at Perla. Bumukas ang pintuan. Isang lalaking mataba na bala-balahibo na may mapupulang mata ang bumungad sa kanya. Napababa ang tingin ni Kanole sa kanyang kamay. May hawak pala itong sanggol. Sanggol na walang malay. Mabuti naman at meron pa akong inabutan na sanggol. Ikaw pala si Nolesto. Matunog ang pangalan mo. Matagal na kitang gustong makaharap. Matanong lang kita, paano mo natuntun ang aking lugar na hindi nararating ng simpleng taong katulad mo? Hindi ako basta tao, alam mo yan. Akin na yung bata. Wala tayong pag-uusapan pag binigay mo sa akin ang batang yan. At bakit ko naman ibibigay sa'yo ang napakasarap na pagkain ito? Pagsasaluhan namin ito ngayon. Ano? Ibigay mo sa akin yan? Hindi ka ba naawa sa batang yan? Ano sabi mo? Ako na isang mataas na uri ng gabunan maawa sa batang to? Para sabihin ko sa'yo, hindi ko na mabilang kung ilang bata ang nakain ko. Ngayon, pagmasdan mo, Nolesto, kung paano ko siya kainin ng buo. Hinawakan niya ng mahigpit yung bata, kaya ito umiyak. Akala ni Kanole isusubo na, pero pumaikot ang mga lalaki sa mismong pinuno. Manood ka, papapakin namin ang bata at ang matitira sa akin at wala kang magagawa. O ano? Hoy! Wala kayong tigil dyan sa pag-ikot. Tignan nyo yung pinuno nyo.
tignan nyo! Wala na. Unti-unti na siyang magiging abo. Kasabay sa malakas na pagkidlat ang pagguhit ng napakaliwanag. Tumama yon sa katawan ng punong aswang na hindi man lang basta naramdaman ng mga nakapaligid dahil lahat sila nakapokus sa bata. Pagtingin nila sa paa ng punong aswang, unti-unti na yon nagiging abo. Kaya't yung bata pinag-agaw-agawan ng mga ito. Pero mabilis ding kumilos si Kanole at nakuha niya yung bata. Yung mga nakapaligid sa kanya, mga nagsigsi-atrasan. Ano? Akala nyo siguro kaya nyo ako ha? Sa kalagitnaan ng malakas na ulan, itanim nyo sa isip nyo na hindi lahat ng tao kaya nyo at ito ang simula ng pagbagsak nyo. Isa ka nga palang malakas na albularyo, hindi namin nakita ang tumamang kidlat sa kanyang katawan. Ngayong wala na siya, magsigsilayas na kayo. Kilala ko kayong lahat. Babalikan ko kayo sa oras na malaman kong bumalik pa rin kayo sa dati niyong buhay. Alis na ako. Bit-bit ang bata sa kalagitnaan ng ulan. Bumalik si Kanole sa bahay ng mag-asawa. Umaga na nang makarating siya doon at awang-awa ang mag-asawa sa baby. Hala, ang cute! Iba ka talaga, Noel. Buntis ang asawa ko tapos binigyan mo pa kami ng isa pang baby eh. Hindi naman ho dito yan eh. Susoli ko po yan dun sa nawalan. Ganon ba? Noel, nagawa nga pala ng misis ko yung recipe mo. Kaya yun, ang dami pa rin kumakain. Ang dami nga nagtatanong eh. Nasa na raw ba yung gwapong tagapagluto? Sinabi niyo ho sana na wala na. Tapos yung recipe ko, iniwan ko na lang po sa inyo. Noel, paano mo nakuha tong bata? Butit may inabot ka pa. Malakas ba yun na kalaban mo roon? Oo boss, napakalakas nila. Pero syempre, hindi naman ako papayag na basta na lang malulugi. Nang makita kong talagang kakainin na yung bata, ginamit ko na alas ko. Ginawa ko siyang abo. Ha? Talaga ba? Oho. Habang nag-uusap sila, ang dalawang matanda ay biglang pumasok. Nagulat pa nga noon ang mag-asawang Emilio at Perla. Magandang araw? Oh, kayo na naman? Teka, kalma lang. Anong kailangan nyo? Emilio, naririto kaming mag-asawa upang magpakumbaba. Oh, may kasalanan kami sa'yo. Hindi namin yon may tatanggi pero wala kaming magagawa, Emilio, dahil kami sumusunod lang sa utos. Bakit nyo ba kasi nagawa yon? Gusto ng pinaglilingkuran namin na pahinain yung kainan mo upang kami naman ang magtayo ng karinderya. At yung kakain sa amin, hindi magtatagal ay magiging aswang. Pero hindi kayo nagtagumpay. Oh, hindi talaga. Siguro hindi namin talaga kapalaran na habang buhay na lang kaming susunod doon. Emilio, Perla, patawarin nyo kami. Kami naman po'y mabilis magpatawad. Ang sa amin lang po, wag nyo nang uulitin. Kanole, bakit ho? Yung pangako mo ha, poproteksyonan mo kami. Wag po kayo mag-alala. Hindi na mabubuhay pa yung ginawa kong abo. Ha? Ginawa mo siyang abo? Oho. Di na siya babalik. Malaya na rin po kayo. Hindi ko po kayo sisisihin sa pagkamatay ng iba rito basta magbago lang kayo. Lahat naman ng tao may karapatan magbago. Kahit gaano ka pa kasama. Siya nga pala yung bata. Eto, nakuha ko. Yan yung huling batang dinala natin doon? Oo, siya nga yan. Kung pwede kami na magdala. Hindi ho, aswang pa rin kayo. Sigurado, iyak lang yung bata eh. Oo nga naman. Sige, hindi na kami magtatagal at aalis na rin kasi kami. Saan naman kayo pupunta?
Ay, lilipat na kami ng bahay. Iiwanan na namin tong lugar na aming nakatandaan. Okay, mag-ingat po kayo. Noel, bago ka umalis bibigay ko yung sweldo mo. Naku, hindi na po. Kailangan mo ito, Noel. Hindi ba't ikaw na rin ang nagsabi na itinutulong mo lang ito sa kapwa? Opo. Sige na, sa pamamagitan man lang nito makatulong kami kahit na papaano. Sabihin na nating hindi sa'yo mapupunta pero yung taong makakatanggap nito, malaking bagay ito sa kanila. Pangtawid gutom. Sige na, Noel. Kunin mo na. Sige po. Salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Sana po nagandahan kayo. 0948-5230-887. Yan po ang aking Viber at WhatsApp account. Diyan lang po kayo kukontak. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw. Ano ba namang